Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya. "Ginoo, ang alipin ko po'y naparalisis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at paggagalingin," sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, "Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at ako man ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo, at sa iba, halika, siya'y lumalapit, at sa aking alipin, gawin mo ito, at ginagawa niya." Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag ng kasal nina Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit marami sa lipi ng Israel ang itatapon sa kadiliman sa labas. Dooy, mananangis sila at mangangangalit ang kanilang ngipin." At sinabi ni Jesus sa kapitan, "Umuwi na kayo. Mangyayari ang hinihiling ninyo ayon sa inyong pananalig." Noon di, gumaling ang alipin ng kapitan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Dahil hindi naman isang Hudyo ang kapitan, batid niyang hindi siya karapat-dapat sa pabor na hinihingi niya kay Jesus. Ngunit nakipagsapalaran siya at ibinigay ang kanyang pagtitiwala sa kapangyarihan ni Jesus na alam niyang tanging makapagpapagaling sa nag-aagaw buhay niyang alipin. Sa kanyang ginawang paglapit kay Jesus nang may kababaang loob at pagtitiwala, ipinakita ng kapitan ang isang uri ng pananampalataya na lumalampas ng hangganan ng relihiyon. Hindi rin siya naniniwala na ang pagkakaiba sa pananiwala ay hadlang sa pagkakaisang pinapangarap ng Diyos para sa lahat ng tao. Naniniwala siya na ang Diyos ay hindi para sa iilan lamang. Ang Diyos ay para sa lahat at siya ay sumasa lahat. Minsan ay sinabi ng yumaong Papa Francisco, ang pagkakaiba ay hindi dapat maging hadlang sa ikapagkakaisa ng lahat. Humanap at gumawa ng paraan, maliit o malaki, para sa pagkakasundo ng mga taong nagkakalayo dahil sa pagkakaiba ng paninindigan, opinyon o relihiyon.